Bihira ang isang kaso na tumatak ng malalim sa atin, ngunit ang kasong ito ay tunay na nakakabagabag. Noong 2016, isang batang babae na puno ng pangako ay brutal na pinatay ng kanyang tiyuhin, isang lalaking naninirahan sa iisang bubong kasama ang kanyang pamilya. Ang tila normal at masayang buhay pamilya ay naging isang bangungot dahil sa baluktot na pag-iisip ng lalaking ito. Ating tuklasin ang nakakagulat at malungkot na kaso ni Mengmay Michelle Leng sa Australia. Sa loob ng korte, hindi kailanman naging ganito ka-intense ang damdamin, puno ng mga hikbi at luha. Isang ina ang humagulgol habang nakikinig sa kumpisal ng mamamatay tao tungkol sa huling sandali ng kanyang anak. Bawat detalye at ebidensyang iniharap sa korte ay lalong sumugat sa kanyang puso na nagdulot ng matinding sakit. Sa bigat ng kanyang pag-iyak, nakiusap siya kay Justice Helen Wilson na ibilanggo habang buhay ang malamig na puso nitong mamamatay tao. Ito ay ang paglilitis kay Derek Barrett sa pagpatay kay Mengmay Michelle Leng. Ang kumpisal ng lalaki ay nagulat sa mga nasa korte. Hindi nila inasahan ang ganitong kalupitan at kasuklam-suklam na krimen laban sa batang babae. Ang mas nakakadiri pa, si Derek ay naninirahan sa iisang bubong kasama ang pamilya bilang tiyuhin ng biktima. Kaya ano ba talaga ang nangyari? At bakit walang nakakaalam sa kanyang sakit na pag-iisip bago ito nauwi sa pagpatay? Si Mengmay Leng, na kilala rin bilang Michelle, ay ipinanganak sa Chungushuan Province, China noong Enero 29, 1991. Ayon sa mga malalapit kay Michelle, siya ay isang mabait, matalino at magalang na bata. Kahit na malapit si Michelle sa kanyang mga magulang, naging mahirap ang buhay nila matapos mamatay ang kanyang ama sa isang lindol noong 2008. Ngunit hindi ito naging hadlang para sa kanya. Patuloy siyang naging determinado at buong puso na namuhay. Si Michelle ay napakatalino at palaging nakakakuha ng magagandang marka. Pangarap niyang mag-aral sa ibang bansa para sa mas mataas na edukasyon. Sinuportahan ng nanay ni Michelle ang ideya sa pag-aakalang mas magiging maayos ang kanyang anak kung mag-aaral ito sa Australia. Ang desisyong ito ay dahil na rin sa tiyahin ni Michelle na nagpakasal at nanirahan doon, kaya natiyak na ligtas si Michelle. Kaya noong 2011, nag-enroll si Michelle sa University of Technology sa Sydney at nagtapos ng degree sa Business Studies noong 2014. Nanirahan si Michelle sa apartment ng kanyang tiyahin, kung saan meron din itong anak na babae na 2 taon mas bata kay Michelle. Magkasundo ang magpinsan na nagdulot ng mas masayang atmosphere sa tahanan. Ang tiyahin ni Michelle, na 44 taong gulang, ay ikinasal kay Derek Barrett, na 24 taong gulang noong 2012, 1 taon pagkatapos lumipat ni Michelle. Si Derek, na 3 taon lamang ang tanda kay Michelle, ay isang IT specialist na pansamantalang walang trabaho. Sila ay nanirahan ng magkakasama sa suburban na Campbelltown, New South Wales, mula nang sila ay ikasal. Si Derek ay tahimik at pasibo sa karamihan ng panahon, ngunit walang sino man sa bahay ang mag-aakala na mayroon siyang baluktot na pag-iisip. Una, nagkaroon siya ng sexual na obsession sa kanyang sariling stepdaughter. Lihim niyang kinukuhanan ng litrato at video ang pinsan ni Michelle habang ito ay naliligo o nagbibihis, at ginagamit niya ang mga ito para sa kanyang sariling kasiyahan. Hindi naglaon siya, nagkaroon din siya ng sexual na obsession kay Michelle na nagpapanggap bilang isang mapagmalasakit na tiyuhin, ngunit sa totoo ay isang nakakadiring manyakes. Nag-install si Derek ng maliliit na spy camera sa loob ng banyo. Itinatago ang mga ito sa likod ng mga toiletries upang kunan ng video ang mga dalaga habang naliligo. Itinatago niya ang mga footage at ginagamit ito para sa kanyang sariling kasiyahan sa gabi. Minsan, pumapasok si Derek sa kwarto ng mga dalaga at gumagawa ng mga kahalayang gawain sa tabi nila habang sila ay tulog. Sa umaga, walang ideya ang mga dalaga sa nangyari at si Derek ay magpapanggap na normal ulit.
Kaya maaring itanong mo, bakit hindi napapansin ng tiyahin ni Michelle ang mga ito? Palaging abala sa trabaho ang tiyahin at madalas na nagbibiyahe para sa negosyo. Sa mga panahong ito, iniiwan niya ang apartment ng ilang araw at ang mga dalaga ay naiiwan sa bahay kasama ang kanyang asawa. Makatuwiran na ang mga nakababahalang aktibidad na ito ay nangyayari habang wala siya. Ngunit walang nakakaalam na dadalhin ni Derek ang mga bagay sa mas malalim at mas malalang antas. Noong Linggo, Abril 24, 2016, pumunta si Derek sa istasyon ng tren para sunduin ang kanyang asawa na nagbalik mula sa isang business trip. Pagdating ni Aunt Leng sa bahay, tinanong niya si Derek tungkol sa kanyang pamangkin. Napansin niyang wala si Michelle. Sinabi ni Derek na hindi niya ito nakikita sa loob ng 2 araw. Nakakaiba dahil hindi naman siya nagtatrabaho at malamang ay nakita niya sana si Michelle sa bahay. Ipinagtanggol ni Derek na si Michelle ay madalas pumunta sa mga nightclub at gumugugol ng maraming oras kasama ang mga kaibigan. Upang suportahan ang kanyang kwento, nang tanungin ni Aunt Leng ang kanyang anak tungkol kay Michelle, pareho ang naging sagot dahil ang kanyang anak ay nagpalipas ng gabi sa bahay ng isang kaibigan. Ginugol ni Aunt Leng ang buong araw sa pagtatangka na makontak si Michelle, ngunit tila naka-off ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang pamilya ni Michelle sa China upang alamin kung may impormasyon sila kung saan maaaring pumunta si Michelle. Ngunit walang nakakaalam. Nabahala, kinabukasan, pumunta sina Derek at Aunt Leng sa istasyon ng pulisya upang i-report na nawawala si Michelle. Naghain din sila ng missing persons report sa Chinese Embassy sa Australia upang mas mabigyan ng pansin ang kanyang pagkawala. Hindi nagtagal. Natagpuan si Michelle, ngunit nagulat si Aunt Leng nang malaman na patay na pala ito. Isang katawan ang natagpuan bago pa man maisumite ang police report. Noong Linggo, Abril 24, bandang 10:30 ng umaga, ilang turista ang nag-report ng nakita nilang katawan na lumulutang sa tubig malapit sa Snapper Point, mga 80 milya mula sa Campbelltown. Nagpadala ng isang pangkat upang kunin ang katawan. Ang katawan, na hindi pa nakikilala ngunit inilarawan bilang isang Asyano, ay nasa pagitan ng 20 at 35 taong gulang at may taas na 170 cm. Mahirap matantiya kung gaano katagal ang katawan sa tubig dahil nagsimula na ang pagkabulok. Si Chief Inspector Gary Jubelin ang itinalaga para sa investigasyon. Sinuri ng examiner at ng pulisya ang mga missing persons report at natagpuan nila ang kaso ni Michelle. Sa hinalang ang katawan ay kay Michelle, muling ginawa nila ang isang sketch ng mukha at inihambing ito sa larawan ni Michelle. Parehong-pareho. Ang balita ay nakarating sa pamilya ni Michelle sa China na nagdulot ng matinding kalungkutan. Pumunta sila sa Australia, harapin ang masakit na pagbabalik sa kanilang mahal na anak at humingi ng mga sagot. Ang kalagayan ng katawan ay lalong nagpalala sa situation, nagdagdag ng sakit sa sugat. Si Michelle ay brutal na sinaktan na may maraming sugat sa kanyang katawan. Natukoy ng medical examiner ang mahigit 30 stab wounds sa autopsy. Ipinapalagay na lumaban siya para sa kanyang buhay na nagdulot ng mga sugat sa kanyang mga braso. Natukoy ng pulisya ang kinaroroonan ni Michelle noong Abril 21. Ang araw na siya ay inireport na nawawala. Siya ay nakuhanan ng CCTV habang namimili sa Pitt Street sa Sydney's CBD bandang 3 oras ng hapon. Maaaring kasama ang mga kaibigan at nag-e-enjoy tulad ng dati. Walang senyales ng pagkabalisa o pagnanais na tumakas sa kanyang mukha. Siya ay naglalakad-lakad lang sa mall at pagkatapos ng masayang araw, siya ay nakita na sumakay ng tren mula sa St. James Railway Station at dumating sa Campbelltown Railway Station bandang 4:30 ng hapon, tila papunta sa bahay. Iyon na ang huling footage niya na buhay at maayos. Mayroon ng suspek sa pagpatay kay Michelle ayon sa investigasyon. Nagduda ang pulisya sa mga sinabi ni Derek Barrett na hindi niya nakita si Michelle dahil nagising
siya nang huli, kahit na siya ang huling taong nakakita sa kanya. Ayon kay Derek, huli niyang nakita si Michelle noong Huwebes, Abril 21, pagkatapos ng hapunan. Nanood sila ng pelikula at pagkatapos ay pumasok si Michelle sa kanyang kwarto para matulog. Nang magising siya noong Biyernes, Abril 22, wala na si Michelle sa bahay at hindi pa ito nakakabalik nang dumating ang kanyang tiyahin. Matapos tawagin si Derek para sa pagtatanong, sinimulang tanungin ng mga awtoridad ang kanyang relasyon kay Michelle. Paulit-ulit na tinanong si Derek, ngunit tumanggi siyang sumagot at iginiit na kailangan niya ng abogado. Sa pagiging depensibo niya, sinabihan siya ng mga awtoridad na siya na ngayon ay isang sospek. Mabilis na nagtrabaho ang mga investigador para bumuo ng kaso laban kay Derek. Matapos suriin ang kanyang cellphone signal, natuklasan na si Derek ay nasa parehong lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Michelle noong Abril 24. Kaya bakit siya nandoon? Mabilis na nakuha ng pulisya ang CCTV footage na nagpapakita ng isang sasakyang katulad ng kay Barrett malapit sa Snapper Point bandang 7 ng umaga noong Abril 24. Matigas na itinanggi ni Barrett na hindi iyon ang kanyang sasakyan. Ngunit nakakita ang mga investigador ng karagdagang video na nagpapakita sa kanya na bumibili ng inumin at nagbabayad ng gasolina sa isang istasyon habang papunta sa Snapper Point. Nang harapin siya sa katotohanan na nagsinungaling siya tungkol sa kanyang mga gawain noong Abril 24, sinisi ni Derek ang kanyang pagkawala ng memorya sa madalas na paggamit ng droga. Patuloy lang siyang nagsisinungaling at lalo siyang nagpapalalim sa kanyang sarili. Kinumpiska ang mobile phone na ni Derek at ibinigay sa mga espesyalista para sa pagsusuri. Hindi handa ang pulisya sa kanilang natuklasan nang makuha nila ang dati ng naburang data mula sa telepono. Kabilang sa mga naburang file sa kanyang telepono ay mga larawan at video ni Michelle at ng kanyang sariling stepdaughter habang naliligo. Pati na rin si Derek na nagmamasturbate sa tabi ng kama ni Michelle. Bukod sa pagiging akusado sa unlawful confinement, secret videotaping, at pag-agaw sa buhay ni Michelle Leng, si Derek Barrett ay sinampahan ng 27 iba pang kaso. Noong Disyembre 2017, pumirma si Derek ng guilty plea at hinatulan ng 46 na taon sa bilangguan. May posibilidad na makalaya pagkatapos ng 34 taon at 6 na buwan. Nakaupo lang siya na nakayuko at halos walang emosyon sa panahon ng kanyang sentensya. Nagsimulang magreklamo si Derek tungkol sa kanyang mahirap na paglaki at pagiging tinutokso sa paaralan. Gayunpaman, napagpasyahan ng kanyang psychiatrist na siya ay ganap na responsable para sa kanyang mga kilos. Ayon sa mga ulat, humingi ng paumanhin si Derek sa pamamagitan ng sulat sa kanyang asawa at pamilya ni Michelle na nagsasabing walang sapat na salita upang maipahayag ang paghihirap na kanyang idinulot sa kanila. Ngunit walang halaga ng pagsisisi ang makakapawi sa paghihirap na dinanas ng pamilya Long at walang paumanhin ang makakapagbalik kay Michelle. Gayunpaman, hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Sa simula, hindi siya sinampahan ng kaso para sa sexual assault hanggang noong 2019, 4 na taon pagkatapos ng pagpatay. Nang matagpuan ng isang matandang babae ang isang USB device na naglalaman ng mga larawan at video ni Derek na sexual na inaabuso si Michelle bago ito pinatay. Nang makita niya na naglalaman ito ng malalaswang larawan at video, ibinigay niya ito sa pulisya na nakilala si Derek sa footage. Yang siyam na video na natagpuan sa USB na nagsisimula sa pagpasok ni Derek sa kwarto ni Michelle ay naglalaman ng nakakatakot na detalye ng krimen. Sinabi ni Justice Helen Wilson na ang personal na integridad ni Michelle ay malupit na nilapastangan ng isang nagkasala na nag-enjoy sa pananakit, pagpapahiya at pagpapababa sa kanya. Batay sa video evidence, noong Abril 21, dumating si Michelle sa bahay bandang hating gabi at pagkatapos ng hating gabi, sinimulan ni Derek Barrett ang kanyang masamang plano.
Nagulat si Michelle nang pumasok ang kanyang tiyuhin sa kanyang kwarto habang siya ay papikit na. Upang hindi siya makapagsalita, sinalakay siya ni Derek, tinalian at tinapalan ng kanyang bibig. Matapos hubaran ng kanyang pamangkin, sinimulan ni Derek na kuhanan ng mga larawan at video ang kanyang katawan, kasama ang mga malaswang litrato ng kanyang mga pribadong bahagi. Bandang lapan ng umaga noong Abril 22, nang kunan ni Derek ng huling larawan, buhay pa si Michelle ngunit nanginginig sa takot. Nang araw ding iyon, bandang 4 ng hapon, dumating ang stepdaughter ni Derek sa bahay. Wala siyang ideya na nakagapos at nakapos ang bibig ng kanyang pinsan sa kabilang kwarto. Ang mga hiyaw ni Michelle para humingi ng tulong ay hindi narinig sa loob ng halos 3 oras na siya ay nasa bahay bago muling umalis. Sa loob ng kwarto, nag-set up si Derek ng iba't ibang kamera. Sa lugar na iyon na parang impyerno, inabuso niya si Michelle at kinunan ito mula sa iba't ibang anggulo para sa kanyang sariling kasiyahan. Sa video, maririnig ang pag-iyak at pagmamakaawa ni Michelle na tumigil siya ngunit walang nangyari. Ang natitirang bahagi ng video ay audio lamang na malamang ay huling sandali ni Michelle. May mga pakiusap at tanong kung bakit nangyayari ito. Pagkatapos ay tumahimik ang lahat habang nag-cut off ang video. Pagkatapos ng 2 araw, sinaksak niya ito ng 40 beses. Matapos patayin ang kahabag-habag na babae, itinapon niya ang katawan ni Michelle sa isang blowhole sa Snapper Point sa Nespal Bazuoso Central Coast. Ngunit hindi siya nakatanggap ng life sentence. Binigyan ni Justice Wilson si Derek ng 20 taong sentensya para sa 9 na bagong sexual offenses. Ngunit ang sentensyang ito ay sasabay sa kanyang kasalukuyang 41 taong sentensya. Kaya hindi ito magpapahaba sa kabuuang oras, ngunit bahagyang tataas ang minimum na oras na kailangan niyang paglingkuran bago siya maaring makonsidera para sa parol. Mula 34 taon hanggang 36, 5 taon, magiging eligible siya para sa parol sa October 27, 2052. Sinabi ni Supreme Court Justice Helen Wilson na kung alam niya ang buong lawak ng kanyang mga krimen noong 2017, ibinigay sana niya ang life sentence. Ngunit binanggit niya na huli na para ipataw iyon. Ang mga video ay napakasama para sa isang maikling sentensya, ngunit nakakalungkot, hindi pa rin ito sapat upang hatulan si Derek ng life imprisonment. Si Derek ay nakatanggap na ng pinakamahabang posibleng sentensya, 46 na taon sa bilangguan. Naniniwala ka ba na naibigay ang hustisya? Ang pagbabasa at pakikinig sa kasong ito ay tunay na nakakabagabag. Si Michelle Leng ay may napakaliwanag na kinabukasan. Ngunit ito ay naputol dahil sa sakit na pag-iisip ng isang baliw na individual. Nagtatanong ang mga tao kung bakit napakahirap na bigyan si Derek ng life imprisonment. Ngunit maaaring hindi natin malalaman kailanman. Ipagdasal natin si Michelle, naway magkaroon siya ng kapayapaan at naway mahanap ng kanyang pamilya ang lakas upang malampasan ang kanilang kalungkutan. Para naman kay Derek, naway bayaran niya ang kanyang mga krimen sa bilangguan at mabuhay araw-araw na may pabigat ng kanyang nagawa sa kanya. Iyon na ang lahat para sa araw na ito. At gaya ng lagi, salamat sa panonood.